Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. And a collective reading. King of Cups in reverse. You're cold, unemotional right now, or not in tune with your emotion, with your feelings, o pinipigilan mo, kung-control mo yung emotion mo pagkaganyan. Cold. Or maybe no empathy right now, no? So, ano pa ang energy mo yun? Superior. Oh, hindi ka submissive ngayon. Hindi ka talo. Hindi ka dominate sa iba. Superior ka. Hindi ka magpakumbaba. Ayaw mong magpakumbaba. Kailangan sila ang mag-walk away, ganon. Ikaw ang panalo, ganon. So, ano pa ang energy mo ngayon? Three of Swords in reverse. You're not waiting with these two cards. You're not waiting for your ex to come back, to return. Ayaw mo na mag-antay. Oh, puro 3-3. Ayaw mo na mag-antay na bumalik pa yung ex mo. Ayaw mo nang antayin pa na bumalik yung ex mo, o ayaw mo nang mag-antay na bumalik pa yung ex mo. Ganon. O ayaw mo nang mag-antay pa na babalik yung ex mo sa'yo. Pwede din na naka-recover ka na sa heartbreak kung ito lang, no? And then may ayaw ka nang antayin o ayaw mo nang antayin. Ayaw mo nang mag-antay o ayaw mo nang mag-antay ng matagal. Ayaw mo na yung pinapaantay ka, yung mga ganon. Anong ini-embody mong energy ngayon? You are fearless, courageous with the color blue. May color blue dito. And so passionate ka. Ayan o. A risk taker and passionate kasi color ng sacral chakra. Orange, no? Orange, fire. And fiery, confident. So brave to take action, to do something. Parang red din dito sa ilalim, parang dark red din parang may pagka dark red to dito sa ilalim yun. So pati yung root chakra mo, yung throat chakra mo, yung sacral chakra mo, and also may hint in yellow, solar plexus chakra mo are very active and open, no? Yan. Ano pa ang energy mo ngayon? Wise. Clear yung mind mo, sharp, kasi may sword, oh. And with the color white, wise. Buo ka. Feminine and masculine. Buo ka. You're whole, buo. Feminine and masculine. Both feminine and masculine. You are so courageous. Makikita yun sa mga mata mo eh. Kung gaano ka courageous. And kung gaano ka wise ka din eh, with the color white. And pure, for sure. Pure. Pure ka ba? Pure? Ay, hindi. Baka na pa rin electric pa. Hindi lang. Oops. Hindi pure. Hindi daw pure. Ano lang, wise. Kasi white yan eh. Sumusimula din ang wisdom niya ng white. Minsan. Yun ang minsan ay pure din pero hindi daw napaka strong ng crown chakra mo din. And your crown chakra
And parang may color indigo din dito banda, oh. Or crown chakra to, guys. Pag mga ganito. And with the color blue, ay pati yung intuition mo o yung third eye mo is active din. At pagka strong yung crown chakra mo, ay lahat yan balance yan, naka-align, ganyan. Powerful, ayan. Open, yung lahat ng chakras mo. Walang blockage. More clarification with this card. Are you ready? Ready ka na sa? Oh? Kasi, pag mga ganito, ready ka na sa mission mo. Sa mission mo, ano ba yung mission mo ba yun? Yung ready ka na sa mission mo? Oh, mission mo nga to. See? Ready ka na sa mission mo, puti na naman. Ibig sabihin yung mission mo na yan, galing sa langit yan ha. Kasi white, no? It's your mission, galing sa langit yan. Or, mission mo na mission mo na galing sa langit o binigay ng God na mission mo. Ha? It doesn't mean na galing ka sa langit. Yung mission mo ang galing sa langit. Pwedeng ganon. No? Or, pwede din na galing ka sa langit. Pero, yung mission mo ang galing sa langit. Okay? Mission mo. Ibig sabihin, sa God galing yung mission mo. Hindi galing sa underworld. Hindi galing sa devil yung mission kasi puti yan dyan eh. O may nakatakda sa'yo na nakatakda o ano ba yung tawag dyan? Nakatakda ba yan na oras? Nakatakda na oras yung tawag dyan? Oo, may nakatakdang oras sa'yo. Nakatakdang oras kung baga nakaset na oras sa'yo o nakaset na hour, nakaset na day, nakaset or yun, yung nakatakda, nakaset na oras sa'yo. Merong nakatakdang oras o nakaset na oras sa'yo. Merong yun na talaga yun. Merong nakaset na oras sa'yo. Yung mission mo na yan. Yan ang, it's appointed to you. Oh, ikaw yung appointed sa mission na yan. Sa umpisa ng mission na yan. Ready ka na. Ayan. Ano kaya yung mission mo na yan? Ano ba yung mission mo na ready ka na? Ay, guys! Queen and King of Earth, you will be together, pair. Just me, guys. Pair to! Oh, Queen and King of Earth. Ay, magkakaroon ka ng asawa, ng partner. Kung wala pa ha, kung meron na, edi malamang yan na yung partner mo. Pero mag-partner kayo eh. Parang pareho kayong grounded, practical. Nakita nyo naman, di ba? Klarang-klaro yun. Pareho kayong earthy. Earthy. Pareho kayong pareho kayong matalino at mga responsible, reliable, marunong sa buhay pag mga ganyan, no? Mga responsable yung mga ganyan kasi hardworking, mga ganon, mga marunong sa buhay ito, no? Sa hanap buhay, sa buhay, yan. Yan ang nakatakdang oras sa'yo. Bakit kayo pagsamahin ng maging partner mo sa nakatakdang oras? Dahil, ayan, maging napaka-powerful nyo, napaka-strong, courageous nyo. Parang freedom din to eh. Ano yun, mag-offer kayo ng freedom? Yan ang offer nyo, freedom. No, mag-offer kayo ng freedom. Freedom from what? From evil influences? Pwede. Palang pa naman eh. From the bondage. Freedom from the bondage. Yes, freedom from the bondage. Kung nakita nyo naka-chain, no? Freedom from the bondage. Yun ang reason. Sino yung magkaroon ng freedom from the bondage? Yung offeran nyo ng freedom from the bondage? A lot of people. So many people. Yes, a lot of people. Maybe through your words. Using your words. See? Kasi describe, Si Angel Metatron pala, yan ang scribe ng God. Scribe, parang scribe daw yan. Nabasa ko lang sa Google. Sinerch ko yung
Enoch, Metatron. Kasi si Enoch ay si Angel Metatron daw yan siya eh. Naging, kumbaga, ano yan, pinadala din yan dito sa lupa eh. Pinanganak bilang si Enoch. Hanggang sa naging prophet siya dito sa lupa, no? Nung sinang panahon pa yan. No? Siya yung parang mediator ng tao between humans and God. Parang ganun ba? Siya yung may hawak ng Book of Life. Ngayon, kasi bumalik na siya sa langit eh. Nung namatay na eh. Ayun, bumalik na siya sa pagiging anghel. At yun na yun siya, si Angel Metatron. Ayan. Meron talaga mga pinapadala dito, guys. Hindi lang aware yung iba. Kagaya kay Angel Metatron. Kasi may mga purpose, may mission, ganon. Pero hindi naman marami. Madalang lang siguro. Madalang lang, yun ang sabi. Madalang lang, no? Ang mga pinapadala dito. Madalang lang, kukunti lang. No? Madalang lang. Madalang lang, syempre. Hindi naman mundo to ng ng mga celestial beings. Tao ay nakatira dito, tsaka mga animals, di ba? So, para lang ba, para i-guide yung mga tao. 'Di ba? Pinadala din si Jesus Christ bilang Messiah. Para i-guide yung mga tao, para hindi sila ma-mislead, mga ganun. Para hindi mapunta sa impyerno ang kaluluwa nila. At yung kay Jesus Christ naman para ma-save yung humanity. Para hindi lipulin yung sangkatauhan yung panahon na yun. Kasi lilipulin na din sana yun noon. Kagaya nung time ni Noah. Diba? Nilipol na yung mga tao noon. Pati yung mga kasi nga makasalanan yung mga tao eh. Sa panahon na yun. Madaming evil doer. Sa panahon at may mga Nephilim pa kaya nilipol yung mga tao sa katauhan nun. Diba? Yun naman yung dahilan nun eh. Dahil sa mga madaming evildoer at dahil sa mga Nephilims. So, dahil sa madaming sige ka gawa ng kasalanan, kung kaya lilipulin na din sana ulit noon. Pero yun na nga nagrepresent si Jesus Christ na siya ang mag-save para may pagpatuloy yung pamumuhay ng mga tao dito sa mundong to. Para may mapili pa matino. May mapili pa na mabubuting tao. No? Parang ganun. So, yun talagang katotohanan eh. Ano pang gagawin nyo ng person na yan? Ito, kung sino man sa inyo yung babae, lalaki, anong gagawin niyo together nang maging partner mo na to? Dalawa kayo. Anong gagawin nyo? The Senescal, meron kayong mga keys na mabuksan ninyo. Ayan. Meron kayong mga bubuksan kasi meron kayong mga keys na at possible gagamitin nyo yung mind nyo, yung intuition nyo para mabuksan yun o kung basta meron kayong mga bubuksan eh. Ano yung mga bubuksan ninyo? Realms? Hindi. Basta meron kayong mga bubuksan. Parang key kayo, meron kayong mga keys na bubuksan. Ano yan? Kasama sa prophecy? Kasama sa prophecy yan. Kasama kayo sa prophecy o sa mga mangyayari na sa end of time. Nasa end of times na natin. Yung ganon. So, ano pa? Ang gagawin ninyo ng person mo. To share your abundance. To live abundantly and to share your abundance sa mga animals at sa mga nagugutom. Ganyan. Sino tong maging partner mo na yan? Ano yung energy niya?
sa nakatakdang oras. Ace of Cups. Ready na to for a new love, a new beginning. Na mag-offer sa'yo ng cup of love. Ready na siya mag-offer ng cup of love. Yes. Ready na siya mag-offer ng cup of love sa'yo. Oh. At mag-offer ng serious offer o mag-reach out pati sa'yo na seryoso yung pag-reach out yun sa'yo. Hindi yung parang naglalaro, na nag-joke. Walang kwenta yun. Pag mga gano'n na yung nakipag-hide and seek na alam yung hindi seryoso, yung paasa-asa, wala yan. Walang kwenta yan. Iba yung seryoso, may future kayong dalawa. Hindi yung parang iba sa umaga, iba sa gabi yung utak niya. Na hindi seryoso, na hindi desidido ba sa'yo. Iba yun. Wala yun. Hindi na dapat in-entertain yung ganun. Hindi seryoso. So, yung gusto lang magpapansin at paasahin ka, walang kwenta yan. Paasahin ka. Maganda yung prangkahan, diretsuhan. No? Talagang may patutunguhan yung inyong connection pagka ganyan. At may forever dyan pagka ganyan. Wag yung mga taong duwag, walang paninindigan, at takot na nag-hide-hide pa, wala yan. Immature yan, walang future dyan sa ganyan tao. So ano pa? Ito, seryoso to. Maging consistent yan, no? Si Page of Pentacles. Yung person na yan. Sa pag-reach out sa'yo, maging consistent yan. Mag-offer ng cup of love yan. Maging consistent yan sa'yo sa pag-offer ng cup of love. Kasi, nakatakdang oras talaga to na magsimula kayo, na mag-umpisa kayo ng relationship or bond or yung magkasama kayong dalawa na you will be together. Ayan. Ready ka na. Bakit pagpirin? Bakit pagsamahin kayong dalawa? Ganun yung kadalasan. Para strong. Para balance. Para matibay. Diba? Sa ganun yun eh. Feminine and masculine, pinagsasama yan. Feminine, masculine. Pangit pati yung person na hindi submissive. Yung mataas yung tingin niya sa sarili niya. Na ma-pride at ma-ego. Walang future na maganda sa ganung klase ng tao. Yung mataas yung tingin niya sa sarili niya na ida-down ka niya o mababa yung tingin niya sa iyo na para ba hindi kayo bagay, ganyan. Sa kanya na lang yung sarili niya pagka ganyan. Pagka ganyan, maghanap siya ng bagay niya. Yung bagay sa kanya. Kung gano'n lang iparamdam niyan sa iyo. Pagka ganyan yung person nyo, pag ganyan na iparamdam niya sa inyo, edi doon na lang siya sa iba, maghanap na lang siya ng bagay sa kanya. Alam niya na hindi kayo bagay, di ba? Mababa yung tingin niya sa iyo, doon siya maghanap sa iba. Yung iba ang hanapin niya na bagay sila na ka-level niya. So,
Ano yung tungkol dito sa siya ba yung person mo dito? Yung King of Earth? Siya ba yung King of Earth dyan? Siya yung King of Earth dyan. Ikaw yung Queen of Earth dyan. Ayan. Kung saan man dyan. Kung sinong babae sa inyo, yun ang Queen of Earth. Kung sinong lalaki sa inyo, yun ang King of Earth. Ayan. Ano yung feelings? Well, kilala ka na ba ng person na yan na maging partner mo? Mukha nga. Kaya nga mag-offer na yan eh. At may mabigat na dala-dala. Mag-effort continuously siya sa'yo. Magpuput ng hard work. Kahit na mahirapan siya, mabigatan siya, sa responsibility, ay akuin yung responsibility. Talagang magtatrabaho yan, no? May pagkaano to eh, hardworking tong person mo eh. Para lang naman kayong madiskarte sa buhay, no? Na masipag at matalino. Talino kang mag-isip ng kung anong pagkakitaan ninyo, pwede negosyo, kung ano man. Ganun. May ideya, mga ganyan ba? Practical sa buhay. Ganyan. Kahit may responsibility pa, ay hindi niya bibitawan, hindi niya pababayaan yung responsibility niya. Pag nagsama na kayo, kung may mga anak kayo, ganun talaga pagbubuo ng pamilya, may responsibility na yan. Hindi na yung sarili niya lang ang iintindihin niya, kundi ikaw, syempre partner niya, anak ninyo, yung ikaw, kung ikaw na yung partner niya, no? At yung magiging anak ninyo, syempre, ganun. Mabait ba yung magiging partner mo na yan? Parang counterpart. Mukhang mabait naman daw. Pero parang cold ano yung gusto sabihin sa'yo ng magiging partner mo na yan? Didipinsan ka? Mahirap kasi dito eh. Maingay kasi labas eh. Puro na lang bugbog ng sounds. Maano kasi yung maliit yung sa mahirap mag-ano dito, balas. Didipinsahan ang pamilya nyo pag bumuo na kayo ng pamilya, ganon. Hindi. Ano yan, defensive ka daw? Defensive ka daw, tama. O clarified by 9 of Wands. Defensive ka daw. Oy, cold ka nga, tapos superior pa. Ano yung gusto pang sabihin sa'yo ng person na yan, na magkakaroon ng yung magkakaroon ng union or partnership sa inyo sa tamang oras na yan, sa nakatakdang oras. Di matahimik yung isipan niya. Nagkakaroon siya ng insomnia. Nagkakaroon siya ng insomnia, guys. Oo. Kasi gusto na niyang yung hindi na ma-stuck ba, yung mapuntahan ka, yung mapurso ka, gusto na niyang puntahan ka o mapurso ka, may gusto siyang puntahan, syempre connected din sa'yo, di sa'yo.
Ibig sabihin, walang tulog yan. Hindi naman. Hindi siya makatulog. Parang nagkakaroon siya ng insomnia. Baka nahirapan matulog paggabi. Baka pag umaga, yun, doon siya natutulog, no? Ganun yung may insomnia eh. Hirap kaya nung pag may insomnia ka. Minitin pa yung ulo pag umaga kasi hindi ka nakatulog pag ganun yun eh. So may problema ka pa o hindi okay yung situation ay mas lalong init yung ulo mo. Ano yung nais iparating pa sa'yo ng person na yan na may nakatakdang oras sa inyo na you will be together. You will be together. Walang. Ano ba yung upright? Let's see. Upright naman daw. Walang eh. Upright daw yan. Mag-invest siya sa'yo. Maging brave na kasi color red, oh. And parang may puti. Mix ng puti. Parang pure din yung intention niya sa pag-invest niya sa'yo. Maging matapang na siya na mag-invest sa'yo. Na maging fair na sa'yo. Yung magkaroon ng equal give and take sa inyo. So, kung saan man dyan sa nabanggit ko. Ganun. Para magkaroon na ng balance sa inyo. Harmony. Or harmonious na yung connection nyo, relationship nyo. And peace. So, simbolo ng peace yan eh. Peace, harmony, and balance. Ano naman ang para kunwari siya to. Ito. Baka bibigyan ka niya ng pera. Bibigyan ka ba niya ng pera? Lalo kung wala kang pera. Kung kunti pera, bibigyan ka niya ng pera. Tingnan natin. Hindi. Mag-invest lang yun sa'yo. Hindi. Pero pag alam niya wala kang pera, bibigyan ka niya ng pera. Bibigyan ka naman daw niya ng pera pag wala kang pera. Walang bilihin niya yun, no? So, ayan. Ito na lamang for collective reading, guys.